po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tocos death. Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. So, yan po mga kababayan po natin ha. Magandang araw po sa atin lahat at pag-uusapan po natin no itong patuloy po na pagtatahimik ng ilang mainstream media dito po sa issue po ng pagkamatay ni Tantoco doon sa Amerika, kung saan sinasabing kasama nga po itong si Liza Marcos at marami pang opisyal ng gobyerno. Siyempre kasama dyan yung dalawang senador po natin, no? Chis Escudero at si Jinggoy Estrada, pero hindi naman nabanggit doon sa police report na kasama po sila. At kasama doon si MMDA artist at may mga ilang artista pa, of course, may ilang mga malalaking personalidad na magkasama doon. Isa nga po yung opisyal ng GMA. Kaya ang GMA, wala po silang balita, tahimik po sila. Net 25, Billionaire News Channel, so kasama po sila sa mga nagbabalita. Pero yung ibang mga malalaking TV network po ay tahimik po sila, mga kababayan po natin. Kaya good job po dito kay Miss Eden Santos, no? Dahil pinarangka niya po, tinanong niya na po itong bagong acting secretary po ng Presidential Communication Office. Yun nga, sinasabi ng private life, kaya ayaw niya daw po magkomento. Sa maikling salita, istikom pa rin ang kanilang bibig. Pero ngayon si Amy Marcos ay naglabas po ng kanyang official statement. So ang sinasabi nga po ni Amy Marcos dito, no, dahil kumakalat po ang balitang ito sa online kung saan hinihingan niya po ng komento itong si Liza ay hindi nga po nagsasalita. Ngayon ang kagustuhan ni Amy Marcos ay magsalita daw po ang palasyo patungkol sa isyong ito kung ano po ang katotohanan sa isyu ng pagkamatay nitong si Mr. Paulo Tantoco, kung saan ang sinasabi pa nga ni Amy Marcos, ito is cocaine effect. Actually, hindi cocaine effect cocaine overdose. Yun ang nangyari dyan, mga kababayan po natin. Medyo nakukulakan na ako dito sa statement ni Amy Marcos kasi nakapokus lang po siya dito kay Liza Marcos, no? Never niya man nang minensyon o pinipressure ang kanyang kapatid na ma-pressurein itong si Liza na magsalita, maglabas ng official statement kung ano po ang kanilang kinalaman dito. At sana tinanong din po nitong si Amy Marcos kung may kinalaman ba yung pagpunta, ang pagbisita ng kanyang kapatid sa Amerika dito po sa issue na kinakaharap ngayon ni Liza Marcos. And anyway, titingnan natin ito at siguro iisipin natin na baka ito na yung parang opening statement ni Amy Marcos para sa gaganaping Senate hearing or Senate investigation. Sana umaksyon dyan si Amy Marcos. Hindi puro salita, hindi puro patutsada lang, mga kababayan po natin. Dahil alam naman po natin, no, matagal po siya na nahimik, lalo na po sa issue ni President Duterte na binalita na naging butot balat na po, ganyan na po kapayat si President Duterte. Pero itong si Amy Marcos ay tahimik pa rin. Anyway, abangan natin yan, no, ang itong kanyang sinabi. O baka ito gusto niya lang makisakay sa issue ng nagtitrending na online ngayon sa issue ni Mr. Tantoco. Anyway, puntahan natin yung balita ha, mga kababayan po natin. Shoutout pala kay Miss Eden Santos, sa buhay po kayo. Ang galing, talagang nagawa nyong questionin itong si Dave Gomez sa issue ng Tantoco. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Buti pa ito yung Net 25, no? Talagang consistent po sila sa kanilang paninindigan at wala talaga silang pinipili na ibabalita. Kung kailangan ibalita ay binabalita nila, mga kabayan. Net 25, Billionaire News Channel. Yun parang yung nagpapalabas ng isyong ito. Alam mo yung unang video na in-upload ng Billionaire News Channel? Milyon na po yung inabot noon sa YouTube. Ang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Alam mo itong araw ngayon, no, nagtaka po tayo dahil araw po ng Lunes pero hindi po sumipot itong si Claire Castro. Mukhang nawalan po ng ingay at mukhang hindi na po nagbida-bida ngayong araw. Sabi ko nga doon sa akin po sa Facebook, no, mukhang nilagnat po itong si Claire Castro dahil inaabangan po siya ng mainstream media, lalo na po si Miss Eden Santos
para tanungin kung anong masasabi niya noon sa sinasabi niyang fake news daw po si BP Sara dahil in-involve itong si Lisa Marcos sa issue po ng pagkamatay nitong si Mr. Tantoco doon sa Amerika. Pinagkakalat niya na fake news daw, galing daw kay BP Sara itong fake na impormasyon. Pero si BP Sara, alam nyo, hindi po yan maglalabas ng anumang impormasyon hanggat hindi verify po, mga kababayan. Issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose. Ito, tingnan nyo mga kababayan na. Actually, ngayon lang po natin nakita yung police report na yan. Nakita natin na ipinos po ni Sir Bobby Tiglao. Nakita natin na doon talaga, totoo yung sinasabi ni BP Sara, na nandun nakalagay sa police report ng Beverly Hills Police Department, yung pangalan ni Lisa Marcos. Ang sinasabing nandun na kasama nung namatay ay si Lisa Marcos, yung kanyang asawa na si Dina Arroyo Tantoco, at ang batang artista na si Alex Samiro. At dagdag pa nga po, ay kumakalat daw po itong white powdery substance sa sahig at sa lamesa. So, kumbaga, may imagine natin na talagang sobrang dami po. Sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report. Sa police report yan. Alam mo, hindi pa natin nakita yung police report, may kopya na si BP Sara. Kaya hindi po yan magsalita kapag walang hawak po na opisyal na mga dokumento. Yung sinasabi niya rin kay Martin Romualdez, yung extra bagahe, nako, mayroon yan. Ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala ng galit. Ito kasi yung pinakarason na sinasabi ni BP Sara talaga, na diversionary tactics nila para ipadala si President Duterte sa daig, no, paingayin ang issue para matakpan ang issue ni Tantoco. Pero wala hindi pa rin umubra. Napakulong man nila si President Duterte, napadala man nila sa daig, ngayon butot balat, pero tingnan mo, sumasabog pa rin ang issue. Kasi hindi nila kayang pagtakpan, yung totoo talagang tinatago nila itong nangyari kay Mr. Tantoco. Ito, pakinggan nyo si Claire Castro, siya po yung sinungaling. Ang fake news. Diba? So sinasabi niya na si BP Sara pa daw yung fake news. Pero ngayon, paano yan, no? Eh, bakit, kung sinasabi niyang fake news si BP Sara, o bakit hindi siya ngayon pumasok, mga kababayan po natin? At yun nga, sinasabi ng taga-PCO, no, na private life daw, private issue ito, ay ayaw nila magkomento. Ayaw nila magkomento o sadyang pinapatahimik lang sila. Palagay ko, talagang pinapatahimik lang sila para hindi na po lumaki ang issue ito. Pero alam nyo ba mga kababayan natin, na bago pala mangyari yung pagka-overdose na yon, mayroon palang sayawan na nangyayari. Ito yon, no? May matinding sayawan pala nang nangyayari, mga kababayan natin. Tingnan mo, no? Nagkanta-kanta pa sila ng I Will Survive. I Will Survive. Tingnan nyo, sarap ng sayaw ni Lisa, mga kababayan po natin. Pero alam nyo, ito, puntahan natin yung balitang ito. Yung dati pa ito, na sinasabi ni Miss Cathy Binag, na yung buong pamilyang ito ay Addictus Benedictus talaga. Harap-harapan yan. Pero, hindi nila kinasuhan si Miss Cathy Binag. Kasi ibig sabihin, totoo yung sinasabi. Diba? Kasi, sabi nga ni Miss Cathy Binag, kung anong mangyari sa kanya, ay pwedeng ilalabas itong mga USB na may nilalaman na mga ebidensya. Yun lang po yung hinihiling natin kay Miss Cathy Binag na kung pwede, magpasilip naman siya ng isang video o sana magpasample siya para malaman natin kung totoo talaga yung USB. Although nandun naman naniniwala po tayo, syempre may pagdududa pa rin tayo. Kasi tayo naman, hindi naman tayo basta-basta naniniwala kung wala po tayong nakikita na lehitimo na ebidensya talaga. Kaya gusto natin makita yung video at kung ano po yung nilalaman ng USB. Pero hanggang ngayon, mukhang hindi pa rin talaga ilalabas ni Miss Cathy Binag. Anyway, pakinggan natin ang kanyang sinasabi, mga kababayan. They do it, wala silang pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak, pinababayaan lang magdroga di ba? So, grabe, no? Makayanan niyang gawin yan sa kanyang anak, mga kababayan po natin. Tingnan nga natin kung anong itsura ni Sandro Marcos minsan. Hindi? Sabi sinasabi ni Miss Cathy Binag. Yan po ba yung sinasabi ni Miss Cathy Binag na hinahayaan na lang?
na gumamit kasama pa nila. Ulit. Anyway, punta po tayo dito mga kababayan po natin, no, sa statement ni Amy Marcos. Abangan natin ito at tingnan natin, no, kung ano pa talaga yung gagawin ni Amy Marcos. May susunod pa ba siyang aksyon para sa pangyayaring ito? Kasi hindi naman po personal na gastos nila dyan eh. Personal na gastos sana, okay lang. Pero pera ng taong bayan dyan, yung nilostay nila, million po, ang dami nila. Again, magkasama po yung asawang Prasco dyan. O si... Ayan, official ng gobyerno yan. O, kasama rin po yung sa MMDA, kasama rin si Jinggoy, kasama rin si Chis Escudero. Yan, mga official ng gobyerno yan. Siyempre, official trip yan, dapat i-divulge nila. Magsalita po sila sa issue na yan, no? Para hindi po sila madamay. Diba? Kasi siyempre, kasama nila eh. Okay lang sana kung hindi sila magkasama, ibang trip sana yan, magkasama sila. At isang hotel lang po sila, mga kabayan po natin. Although hindi naman nakita doon si Chis Escudero, at si Jingo Estrada ng mga pulis sa area na yun. Pero I think kailangan pa rin nila magsalita patungkol sa issue na yan. No? At abangan natin yan. Anyway, ipapakita ko lang yung ang hamon po ni Spokes Attorney Harry Roque dito kay Amy Marcos. Di ba nagsalita na ngayon si Amy Marcos? Hinamon na naman siya ni Attorney Harry Roque. Sabi ni Attorney Harry Roque, Manang Amy, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ikakampi ng mga Duterte. Sabi ni Spokes sa Attorney Harry Roque. Ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpapagamot na ko po. Talagang matindi na talaga yung pagtingin ni Spokes sa Attorney Harry Roque dito kay Bongbong Marcos. Talagang matindi na talaga at kailangan na magpapagamot. Kaya sabi niya nga dito, talagang kakampi po ng mga Duterte, itong si Amy Marcos, siya na magkausap na magparehab na itong si BBM at ibigay na kay BP Sara yung talagang pamumuno ng ating bansa. Yun ang gustong mangyari ni Spokes Attorney Harry Roque. Siyempre, hindi naman gawin ni Marcos yan. Kita nyo naman sa statement, di ba? Kita nyo naman sa mga pagsasalita niya. Never niya nga minention or sinabing pa-hair follicle na itong kanyang kapatid, di ba? Iniwasan niya nga kahit dito sa statement niya, hindi niya naman sinasabi. Anyway, mga kababayan po natin, balikan natin po, no? Itong sinasabi po ng PCO, mga kababayan po natin. Na hindi po sila magkukomento dahil ito na po is private. Pero ganun pa man, hindi po private trip yun. Yun po is official trip. At yung pagkamatay ng isang Mr. Tantoco ay kasama po yung mga opisyalis ng gobyerno. So hindi po yun private. Yun po is national issue which is involve yung mga opisyalis ng gobyerno natin. Mukhang umiiwas po na mabingo itong bagong PCO secretary, no? Mukhang umiiwas na mabingo. Baka mamaya kaka-appoint niya lang sibak agad. So kaya siguro iwas comentum yun na. Pero siyempre, ang inabangan natin buong mag-araw ay si Claire Castro na hindi po nagpakita. Ano nangyari kay Claire Castro? Nilagnat, no? O baka umawol na lang sa kanyang trabaho dahil hindi niya matanggap ang sobrang kahiyan. Kasi kung pabalik siya dyan, po siya, sobrang kapal naman ang pagmumukha niya. No, pagkatapos niyang sabihin na fake news daw si BP Sara. O ngayon, back to you, Claire Castro. Okay. Yan na po yung ating update, mga kabayan, at open po ang ating comment section. Bukas yung ating comment section para sa inyong sariling opinion at komento patungkol sa ating tinalakay na issue. Ayan, good luck kay Dave Gomez. Mukhang matinding pagsubok yung kanyang kakaharapin ngayon kung paano niya linisin ang pangalan ng mag-asawang Marcos. Thank you.